na yung mismong head po ng security po ni BP Sara ay tinulak yung pulis po natin. At hindi po ito ordinaryong pulis, siya po ay doktor. And he was precisely present there to assist at siguraduhin na, ayan po, si Dr. Jason Villamor po, pulis po siya na naka-assign po sa QCPD. He was specifically instructed to assist po the patient at dalhin po siya personally po doon sa Veterans Hospital. However, tinulak po siya ng mismong security po ni BP Sara, si Colonel Lachica, at we cannot let this pass. This is obviously can qualify to a case of direct assault. In fact, pwede po itong masabi na qualified direct assault because he is also a public officer. Precisely the reason po why our Chief PNP requested the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines for the identities of all Vice President Security Protection Group personnel who were present during the said interference po. Yung pag-transfer po ni ASEC Laika Lopez from the House of the Representatives Detention Facility, dadalhin po sana initially doon sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong. However, during the supposed transfer po ay she felt ill po. That's why the House of Representatives issued another order na instead po dun sa Women's Correctional ay ilipat po siya at dalhin po sa Veterans Memorial Hospital po. However, hindi po natuloy po yon because meron pong interference. In fact, if I may share, yung video po, kumakalat naman po ito, in fact galing po ito sa grupo nila, na yung mismong head po ng security po ni BP Sara ay tinulak yung pulis po natin. At hindi po ito ordinaryong pulis, siya po ay doktor. And he was precisely present there to assist at siguraduhin na, ayan po, si Dr. Jason Villamor po, pulis po siya na naka-assign po sa QCPD. He was specifically instructed to assist po the patient at dalhin po siya personally po doon sa Veterans Hospital. However, tinulak po siya ng mismong security po ni BP Sara, si Colonel Lachica, at we cannot let this pass. This is obviously can qualify to a case of direct assault. In fact, pwede po itong masabi na qualified direct assault because he is also a public officer. Malinaw po sa ating mga batas na kung ikaw ay public officer and you lay hands against a agents of a person's authority whose presence there is by virtue of his performance of his official duty. He was directed to assist the patient and yet he received some cursing, but he exercised self-restraint at hindi po pumatol. But you can see in the video na tinulak po siya mismo. So we will file the necessary cases against Colonel Lachica and others who interfered doon po sa implementation po ng orders ng Congress po. Ma'am, bukod sa direct assault, ano pa po ang possible na isasampang kaso ng PNP? Maliban po sa direct assault, ma'am, ay we are studying the possible cases aside from direct assault is yung pong violation po ng Article 159, yun pong resistance and disobedience to a persons in authority or its agents po. So, it is clear na supposedly ay dadalhin po at may written request po ang House of Representatives through the Sergeant of Arms Office sa PNP po para i-assist sila na i-implement po yung transfer from the Veterans Hospital, and yet po ay there were interference at instead of sa Veterans po ay dinala po siya sa St. Luke's po. So obviously there are some resistance and disobedience po na nangyari po dyan na pinwersa po. Forced transfer po ang nangyari po dyan at corresponding criminal cases are being prepared by the Criminal Investigation and Detection Group against Vice President Sara Duterte, her security escorts, and some of her staffs po. So ang PNP po ngayon ay dinodocument po lahat ito. May naka-body-worn cameras naman po yung ating mga police. This is precisely the reason po why our Chief PNP requested the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines for the identities of all Vice President Security Protection Group personnel who were present during the said interference po. Ma'am, yung ambulansya na yun kanina,
private na pinapunta nila? Yes, supposedly po ay again because of the assistance, meron pong written request ang House of Representatives. That is why nagpadala po ang PNP ng QCPD ambulance. Supposedly doon po isasakay si ASEC Laika at si Dr. Jason Villamor po ang naatasang mag-assist. But however, hindi po nangyari yon because of interference at dinala po siya at sinakay po sa isang private ambulance na nirentahan po nila at yun nga, natuloy po sila sa St. Luke's. So from house sa St. Luke's unang dinala, which is supposedly Sa veterans BMMC, po. Tapos from St. Luke's, tsaka palang ibinalik ng BMMC. After ASEC Laika was discharged, naglabas po ng discharge order po ang St. Luke's at again, in compliance with the order of the House of Representatives, ay kailangan po siyang ilipat sa isang government hospital which is precisely being done. Hindi lang dito po sa kaso na ito na normally hindi po tayo nagpapadala sa private hospital kundi sa government owned and controlled hospitals po. So yan po yung and if you may recall also that entails the appearance po ni General Torre because yung mga police po natin, junior officers po, were being ignored and disregarded po. That's precisely the reason why General Torre was seen the one reading the order issued by the House of Representatives for the transfer of ASEC Laika Lopez from St. Luke's to Veterans Memorial Hospital po. Kung yung naka-grade ba na lalaki na tumulak dun sa PNP doctor natin, yun ba si Colonel La Chica po? Yes, kung makikita nyo po doon sa senior po natin na Pero siguro man kung we could run it back, tapos you could walk us through what happened. Sino sila Chica, sino si Colonel Villamor? Sorry. Yan. Please. yung una. Yan po, si Dr. and Police Lieutenant Colonel Ivan Villamor trying to assist po the patient at ipinulak po siya. Sino po yun, ma'am? Si Colonel La Chica po. The Which is VPSP the head. commander. Yes po, siya po yung head po ng BPSPG po. So, ma'am, Yun ang qualified direct. Yes po, because again, we are studying na it can be elevated to qualify the direct assault because he lay hands against a public agents of a persons while in the performance is official duty po. ma'am, natukoy na ba ng PNP kung ilan lahat ang sasampalang kaso kasama sa BPSA? We're still waiting po ma'am yung formal communication coming from the Armed Forces of the Philippines for the identities po. Our Chief PNP formally sent a letter to our Chief of Staff requesting for the names of those BP, SPG personnel who were on duty on that particular time po. Tama, ma'am, ngayong araw sasampahan. Kasi nandun na sa... I have to check po at ongoing lang po kasi yung hearing ngayon, nandun si General Torre. I cannot confirm whether isa po yun sa isasampa o yun na po yung pagsampa po ng kaso. I understand po we're still waiting, at least on the part of the CIDG, they're still waiting for the identities of some of the security escorts who were present in this particular instance po. Ma'am, kasi yung QCPD nasa Quezon City Hall of Justice na. So, possible, same lang I have to check po ma'am. I have to check po muna after this po just to confirm whether or not kung yung pong presence po ng QCPD personnel sa Quezon City Hall is in relation to this cases po. Ma'am, tama po ba wala nang PNP contingent dun sa na member ng PPSPG? I mean, wala nang police na nagsisecure kay VP Sara. Kasi dati, di ba? If you remember ma'am, last July, we recalled 75 PNP personnel detailed po sa Vice Presidential Security Protection Group because they were downloaded po sa NCRPO and we retain at least 31. However, these 31 PNP personnel detailed under BP SPD or Presidential Vice President Security Protection Division which is under the BPSPG ay underutilized po ito, hindi po ito nagamit, yung naiwan po ng 31. This is again prerogative of our Vice President. That's why they were recalled since underutilized. But yesterday po I understand ay meron po tayong pinadala additional na 24 PNCO, non-commissioned officer and 1 PCO, so total po ng 25 to complement po yung BPSPG po.
Ma'am, totoo, yung 25, ito na yung magiging security ni BP at i-pull out na yung 345 from AFP? As to the pull-out po ng 300 plus AFP contingent po sa BPSPG, I think the best person to ask there is the representative from AFP. But on the part of the PNP, I can confirm that we sent 25 PNP personnel sa BPSBD, which is under the BPSPG, and the BPSPG is under PSC po. So yun ang kaya kong i-confirm. Now we sent yesterday po yung ating 25 PNP personnel. Ma'am, ang PNP ba, may natatanggap na information na may banta sa buhay ng Vice President? Well, I also confirm that that question po, but as on the part of the PNP po, we don't have any information with respect po sa alleged threat against the Vice President, but nonetheless the PNP is open to collaboration and cooperation, at kung meron man po, I'm pretty sure and I'm just assuming as part of security protocols po, this should have been communicated. Any threat against the Vice President should have been communicated with the Presidential Security Command, since it is the command who is responsible for the security and safety of the Vice President. So kung meron man, ay dapat na i-communicate po ito, and the PSC, if there is a need for police assistance, then we will readily provide it po. Mag-clarify lang, yung sa 31 na iwan, underutilized na recall, binawi, tapos kahapon pinalitan nyo ng 25 PNP personnel, so 25 overall ang existing PNP personnel security ni BP Sara. Pinadala po yun kahapon. Yan po yung effectivity po ng 25 is kahapon. Pero last July, if you may recall, katulad ng sinabi ko, we recall 75, we remain po yung 31, but they were underutilized. So hindi po sila ginamit. So ni-recall po sila dito sa Krami po. But yesterday po, there was a request from the Armed Forces of the Philippines for the PNP complement po under the BPSPG. That is precisely the reason why we sent 25 PNP personnel yesterday na detail po sa Vice Presidential Security Protection Division, which is under the Vice President Security Protection Group po. Ano yung request ng AFP? Ba't bigla na lang sila bumili? That was I think triggered by the possible recall of some of the AFP personnel under detail po sa PSPG as a result of what happened po last Saturday po. So may agreement yung PNP at AFP when it comes to providing security to the BP, yung pag-pull out at pag-replace ng mga PNP personnel? This is a normal procedure, sir. This is not only limited po sa security po ng ating Vice President, dahil even po sa Vice Presidential Security Command, meron po tayong dinidetail na PNP personnel doon. So kung kailangan may i-recall at kung kailangan i-add po, there's already an agreement on that aspect po. So with respect po sa case po ni Vice President po, there was a request from the Armed Forces of the Philippines to send a complement po coming from the PSPG. Ay nagpadala po tayo kahapon ng 25 PNP personnel na who would be detailed po sa Vice Presidential Security Protection Group po. So ilan mang lahat ng PNP natin? 25 po, 25. 25, 1 PCO and 24 PNCO po. Ma'am, yung 31 na ni-recall, kailan po yun ni-recall? Underutilized po sila, naiwan po sila noon nung pinull out po natin nung July po noon because they were downloaded. Kasama po yung 75 po na yun sa more than 400 na PSPG o yung police security personnel na pinull out ng PSPG at dinownload po sa NCRPO. So we retained the 31, however, they opted not to utilize it. So sayang naman po, sumusweldo po itong mga pulis po na ito and they were underutilized. So ni-recall po sila dito sa Krami po and they were distributed po doon po sa mga nangangailangan po ng PSPs. But yesterday, there was a request coming from the Armed Forces of the Philippines. This is precisely the reason why we sent the 25 PNP personnel po. From which unit galing ito? PSPG po, PSPG. Ang yung 25 na yun, first time naman nila ma-assign doon sa That is, I have to check po. I have the names but I have to confirm po whether they are part of the previous 31 po o iba po ito. I have to check po. Ma'am,
Yes, ma'am. Pursuant to a order issued by RTC Pasig, today po, November 27, by 4 p.m., we expect na we will be transferring po the custody of Apollo Cubuloy to the Pasig City Jail pursuant to the court order issued po. Ma'am, dadaan pa ba siya dito from Philippine North Center? Hindi na po, diretso na po siya. Kung matatandaan niyo po, nung mahuli po natin siya nung September 8, he was temporarily detained po dito po sa custodial facility to give way po doon sa order po ng court na mag-undergo po siya ng medical assessment because of the motion filed by their camp na requesting na ma-house arrest po siya or hospital arrest. That was denied by the courts, but however, the court ordered po the PNP to conduct a medical findings. So natapos na po yun, nakapag-comply na po tayo sa korte. But if you may recall, last November 8 hanggang November 16, he was given medical furlough po sa Heart Center po, and then ito po, may panibago po uling lumabas na order na hanggang today po ay dapat makabalik na po siya. So, nung November 22 po ay nag-issue po ang korte ng RTC po ng Pasig para i-transfer po yung kanyang custody po. Dahil remember po, temporary lang naman po yung kanyang detention dito sa Krami. And since tapos na po yung medical assessment at nakapag-submit na po tayo ng compliance sa korte, so there is no more reason for him to stay po dito sa Krami po. At malinaw naman po yan na dapat po doon po siya at yung iba pa pong mga nakakasuhan na dapat nakakulong po sila sa BGMP pending po yung trial ng kanilang mga cases po. Kailan ma'am ililipat si Kibuloy at possible po ma'am kung kailan? We expect po, mamaya po, kausap ko po kanina si General Radel Ramos, so hindi na po dadaan sa Krami yan. We expect by 4 p.m. po ay nasa Pasig City Jail na po siya. Pero anong take ng PNP as an organization dun sa order? Considering na every time na aalis siya, we provide security, is that one less concern for the organization? Wala siya rito. Well, for one po, this is again in compliance with the court order po at sinabi ko nga po kanina na yung kanyang detention naman po talaga dito ay temporary and we welcome po the order issued by the court at definitely it entails financial and human resources po kapag tayo po ay nag-escort sa kanya papunta sa hospital, papunta po sa mga court appearances po nila. Definitely po mga more or less mga 40 to 60 PNP personnel lagi ang kasama dyan sa convoy kapag kailangan po siyang i-transfer to and from the venues po. So definitely, this will ease po the burden on the part of the HSS po in providing security escort every time he needs to go out of Camp Crame po. Mawat kayo. By 4 p.m. po, we expect po by 4 p.m. po ay aalis na, ay maililipat na po siya. So, we'll provide you updates po kung what time po yung expected departure po niya sa hospital po. We'll have to check po, sir. We'll have to check kung meron pong barrel na registered under her name po at meron pong firearms. We'll provide you later information po. Kasi kung registered, yung mga nangyayari maging, pwede bang maging ground for verification? If naman. We will have to check sa provisions po ng Republic Act 10591 and its implementing rules and regulation po if this would qualify as one of the grounds for the possible revocation and cancellation po ng LTAP and firearms registration po. We'll give you more information on this po. Ma'am, anong timeline ng filing ng cases for sa Timeline, hindi po natin ito minamadali kasi remember po, marami pong tao na individual na kailangan po natin na i-identify. This is precisely the reason why our Chief PNP no less requested po the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines for the names of those AFP personnel who were deployed during the incident po. Yung parusa nga pala dun sa mga sinabi yung mga possible charges kanina. Yes, meron pong imprisonment and meron pong fine po dyan. So, I understand, ang parusa po sa direct assault po, if I'm not mistaken, is may ano to available to ma'am? yes po, bailable naman po, bailable naman po. Sige, parusa ng mga resist.
Sayang dito. For violation po ng Article 151 RPC o yung pong resistance and disobedience to a persons in authority or their agents po, ay meron po yan parusa na aresto mayor at fine po ng 100,000. So mga 6 months po yan. And then fine po ng 100,000 po. 6 months po. Opo. Yung sa direct assault po ay Disobedience in person. opo, yung po yung article 151 po. Doon po sa direct assault po ay i-text ko na lang, sir. Para hindi po ako magkamali po. Okay, ma'am. Opo. Sige po. Sige po. Opo. So, kung hindi na kayo kasama sa pagiging patketi mo na yun, kasi direction. Yes po. Yung personnel na lang po ng HSS po. Mga kaso, Ang penalty po ng Article 148 po, direct assault po, ay prison correctional po o 6 years po. Maximum of 6 years at may penalty po ng 200,000 po. mas mabigat ka mo yung qualified. Yes po, mas mabigat po yung qualified direct assault po. But it's very clear po, stated in the law po, kapag ka ang suspect po dito o yung offender po is also a public officer that lays a hand dun po sa ating agents of a person's authority while in the performance of their duty, mas mabigat po ito. Thank you po. Mga request na rin ng materials, kayo pa rin ba yun? Kukuha na lang po ako, sir, ng videos and photos. Mag-request na lang po ako sa HSS po para mabigyan ko po kayo. Habang kami doon sa labas kayo sa mga. Okay po. Sige po. About sa mga taga-suporta doon, UCPD Mandaluyong Eastwood po, yung mga is QC po. Pinagtutulungan po yun, sir, ng EPD and QCPD po. Mga more or less around 200 po yung naka security coverage po doon to maintain peace and order in the area po. Sila yung nakapag-document ng mga Ito po ay nakalabas po, lumalabas po sa kanila po ito mismo. Balagay ang na-assume po namin, ang mismong nag-video po ito, yung mga allegedly naloko po na they were promised 500 pero 200 lang po yung binigay. Parang sa kanila po mismo ito, hindi po to sa amin. Hindi lang po ako ng reaction ng PNP dun daw po sa matrix tungkol sa mga involved sa POGO na inilabas po ni Senator Risa Ontiveros. Well, ang PNP po ay naka-ready po na mag-provide po ng assistance and cooperation in terms of investigative assistance po sa ating pong mga legislatura at sa judicial authorities in case there are criminal cases to be filed against these particular persons alluded by Senator Risa Hontiveros po.